the hearts of the Filipino voters. Kung gagawa kayo po ng ganito mga kwento, yung medyo malapit sa katotohanan. Pag-usapan po natin itong latest na balita. Sabi rito sa Manila Times, Bongbong Isko tied for top spot in presidential race. Sabi po sa isang survey, biglang pumatas yun. Biglang tumalon. Payag kayo sa ganon, mga kababayan na kwento? Sabi ko sa inyo. Biglang nag-magic, parang yung boto ni Lomi noong 2016. Yung natulog lang tayo. Biglang lumampas. Tsak! Sabi ko sa inyo, mga kababayan, lahat ng milagro gagawin nila. This is actually to my reading is part of the strategy to condition the minds of the people na some other candidates, mga kababayan, ay gaining support from the Filipino voters. Pero yung ganitong kabilis po, napakalayo na. Sabi ko sa inyo. At yung nagpa-survey, mga kababayan, pakarinig ko nitong RP Mission and Development Foundation Incorporated. Biglang nagsisipaglitawan yung mga survey firm. Anyway, basahin ko lang po sa inyo. Bahala na kayo kung anong ano pong reaction ninyo rito. Published by Manila Times. Action Democratico Standard Bearer in Manila Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso and former Senator Bongbong Marcos Jr. are statistically tied daw, mga kababayan, for the top spot for President based on the latest survey by the RP Mission and Development Foundation Incorporated, RPMD. Pagkarinig ko nitong baga kinamisyon din ito, mga kababayan, ni Yorme para gamitin sa, siyempre, propaganda sa eleksyon, mga kababayan. The poll from November 16 to 24 asked 10,000 respondents. Malaki. Usually mga 3,000 lang ang tinatanong, di ba? Yung Pulse Asia sa Badweather Station, another survey group, pero ito talagang hinirit hanggang 10,000. Tinanong kung sino daw po yung iboboto nila kung ang eleksyon ay gagawin ngayon. Top-notcher pa rin, mga kababayan, sabi rito, para hindi man makalata. Top-notcher pa rin si Bongbong Marcos, pero statistically tied. Marcos Jr. top the list with 23.94%. Biglang bumaba. Dati-rati yung mga ratings ni Bongbong Marcos nasa 56, 49, 78. Biglang 23.94%. Dumagoso is at the second spot with 21.75%. With a slim lead
Both Marcos and Dumagoso are statistically tied daw. Patas, haros sa statistics based on the margin of error of 2 plus or minus with 95% confidence level. Talaga naman ito mga taong ito. The former actor turned politician strongly dominated the National Capital Region, NCR, with 30.18% daw. And even beat Marcos in the Visayas with 19.80% as against 17 and 87% for the former senator. Marcos Jr. meanwhile leads in portions of Luzon with 28.85% as against Moreno's 22.70%. The son of the late President Ferdinand Marcos also has a slight edge over Moreno in Mindanao with 19.27% as against Dumagoso's 17.56%. Ayan lang po ang kwento rito. Ang hindi ko maintindihan mga kababayan, bakit yung dalawa lang yung ang sinurvey po na pangalan, 2 kandidato lang. Kayo naman ang mga survey firm. Alata man masyado. Bakit hindi kasama dito sa sinurvey ninyo yung the rest of the presidential candidates, si Lomi, si Mongo, si Ping, si Manny Pacquiao? Masyado naman nalata na it is, commissioned by Yorme to favor Yorme and to condition the mind of the Filipino people that Yorme is, gaining support, winning the tawag dito, the hearts of the Filipino voters. Kung gagawa kayo po ng ganito mga kwento, yung medyo, tawag dyan, medyo malapit sa katotohanan. Anyway, kanya-kanya po ng strategy ang ginagawa ngayon ng mga kandidato. Kasi ba naman, in the series of surveys, be conventional, traditional, ginawa ng Pulse Asia, tawag dito, is the WS, Publicos, mga tawag dito yung mga educational institutions, street surveys ng mga vloggers, laging landslide po si Bongbong Marcos. Kaya yung mga handlers po nitong mga politiko, gumagawa din ng paraan to condition the mind of the Filipino people na yung kandidato po nila ay umaangat yung mga ratings. Kung gagawa po kayo ng gano'n na mind conditioning, mind setting po, so medyo hindi masyado halata. Pero ang ganitong magic lang, diba? Hindi man masyado credible ang mga ganitong sistema po. Hindi siya credible. Walang maniniwala sa inyong kwento pag ganyan. Worse, yung kinuha lang ninyong ratings ay yung 2 kandidato lang. Maraming kandidato po. Di ba? Yan lang naman po itong mga tao ito. Anyway. Idagdag ko na lang po sa inyo itong balita dito. Huwag na natin intindihin yun. Hindi man po credible. Kuwan lang po yon. Mga gimmick lang nila. Hindi man po kapanipaniwala yung gumawa ng survey. Masyadong halata na
one-sided siya. It's not fair, mga kababayan. Ito kasi yung balita dito, yung mga negosyante, the nations, hindi the nations, the Cebu Business Group. Ito ang kwentong matino. Ayan. Yung loading po, mahina yung loading. Anyway, kwento ko na lang sa inyo. Yung business group ng Cebu, mga kababayan, ay nagpahayag ng support sa unit team ni na Bongbong Marcos and Inday Sara. So, nakita natin, mga kababayan, yung pagkita ko sa inyo yung video. Matindi yung pagtanggap ng mga tao doon. Napakainit ng pagtanggap. Sabi ko sa inyo, parang rockstar talaga si pinagkakaguluhan. Ito ang totoo, mga kababayan. Bakit ang hina ng loading? Yan po Pakita ko sana sa inyo yung video, kaya lang ang hina, umiikot-ikot lang. Baka nakita na ninyo. Sinare ko kasi siya sa Sinare ko siya sa timeline ko dito sa Facebook. Pinagkaguluhan si Bongbong Marcos po. Aros hindi siya makalusot doon sa crowd. Kasi siyempre, pagdating niya doon, ang dami ng mga tao. Parang nag-caravan din po sila doon. Tapos, ayun, may ginawang stage, napakagandang stage po. Tent, pulang tent, mga kababayan. Tapos, napakatagal before na makalusot si Bongbong Marcos kasi yung mga tao gustong kamayan at gustong makipag-selfie. Ganon katindi, mga kababayan. Rockstar nga po ang dating ni Bongbong Marcos kahit saan siya po pumunta. Kaya lang hindi po naglo-loading. Mamina yung internet connection natin. Anyway, next time na lang. So yun lang naman po, mga kababayan, ang gusto kong ipaabot sa inyo. Do not be disturbed. Huwag kayong ma-alarm. Normal siya na mga ganito, mga balita, kanya-kanya kasi siyang sistema. Kanya-kanyang diskarte para iangat nila yung, siyempre, magtatrabaho din, gagawa ng mga strategy sila kahit hindi makatotohanan para iangat nila yung ratings ng kanilang kandidato. Diba? Kasi naman, pag hindi, alams na. Pero ano ang totoo? Feel naman po ninyo kung ano ang totoo. Di ba? At alam naman ninyo, hindi. What we hear right now, especially with the dominant voices right now in opposition to him, is more of a caricature of somebody that they would like for people to believe. I knew the man. He was the president, but he was also my
ang serbisyo sa tao, ang serbisyo sa taong bayan, sa sambayanan at sa bansa na aking natutunan, hindi lamang sa aking ina, kung hindi sa aking ama, ang yumaang Pangulong Ferdinand Marcos. Huwag niyo pong kalimutan itong araw na ito. Huwag niyo pong kalimutan ang pagkikita natin ito. At iinit po at ang lakas ng sigaw niyo sa araw na ito. Alalahanin niyo na ipagpatuloy niyo hanggang sa mga pinaharalan, hanggang sa Mayo ng 2024. Ang pagbanggit ko, Bongbong Marcos ko. Sama-sama po tayo, bagbangon ulit. Maraming salamat. Muli ako'y nagpapasalamat sa lahat na nagpakita ng suporta at nakikibahagi sa ating nationwide motorcade at caravan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng mga sumusuporta sa ating unit team na kasama ngayon si Mayor Inday Sara. Mag-ingat lang po lagi at tandaan, sama-sama po tayong babiyahe, bubusina at babangon muli.